Luzon. And in previous El Nino events ay Mindanao naman, no? Very sensitive ang Mindanao sa effects on El Nino. Alam naman natin ang effects nito, less ang rainfall, so inasahan natin mga dry spell or droughts. So bagaman pag mangyari ito, I think the whole country, no, should prepare. Bagaman maaga pa para sabihin, nagbabala na ang Pag-asa ukol sa posibilidad na makaranas muli ng El Nino o matinding init ang bansa ngayong taon, lalo pat formal lang idineklara ng Pag-asa na tapos na ang La Nina. Sa special on Saturday, sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na papasok na ang bansa sa dry and warm season o sa madalit sabi sa tag-init. Ang El Nino ay isang climate pattern sa Pacific Ocean kung saan umiinit ang tubig dagat kaysa sa normal na siya nagpapabago sa klima sa buong mundo. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, kadalasang nangyayari ang El Nino kada 2 hanggang 7 taon. Dito sa Pilipinas, sinabi ni Servando na huling nagkaroon ng El Nino noon pang 2024 kung saan nakaranas ang maraming probinsya ng dry spell at drought. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot sa mahigit 15 bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura noong 2024 o katumbas ng 27.1% mula sa kabuuang 57.78 billion pesos na pinsala sa nasabing sektor noong nabanggit na taon mula sa mga kalamidad. Sa ngayon, sinabi ni Servando na hindi pa naman nagsisimula ang El Nino pero mataas na ang tsansang mamuo ito sa mga susunod na buwan. Based on forecast models and other national prediction centers, nakikita po natin na the later part of this year, tumataas ang probability na magkaroon tayo ng El Nino. It's too early to say, but base sa aming projections, bandang July, August, September season, umabot ng about 52% probability na magkaroon po tayo ng El Nino. At for August, September, on October, abot ito ng 56%, meaning tumataas ang chance na ito mag-develop towards the later part of the year. As to the strength, it's too early to say whether it will be a weak, strong, moderate, or a longer El Nino. Para naman kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, hindi naman daw ibig sabihin na kapag may El Nino, laging tagtuyot ang nararanasan. Ayon kay Solis, isa rin sa mga unang nararanasan sa mga nagde-develop na El Nino ay hindi pa ang dry spell kundi ang intense o malalang habagat season. Ibig sabihin, makararanas pa rin ang maraming lugar sa bansa, partikular na sa Western Luzon, na mga malalakas na pag-ulan at pagbaha bago maranasan ang matinding init at tagtuyot. Batayan niya sa historical record ng Pag-asa, sinabi ni Solis na kung titindi ang El Nino, maraming lugar sa Luzon ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa huling quarter ng 2026 at baka umabot pa ang matinding init hanggang 2027. Kung matatandaan, naranasan ng Pilipinas ang El Nino phenomenon noong 2023 at tumagal ito hanggang 2024. At kung inyo ring maaalala, inanunsyo ng European Climate Monitoring Agency na Copernicus ang 2024 bilang hottest year on record nang matalo nito ang datos noong 2023. Mas uminit ang mundo noon ng 1.6 degrees at ang 2024 ang kauna-unahang taon na lumagpas ang mundo sa 1.5 degree limit na init lang dapat ng mundo sa ilalim ng Paris Climate Agreement noong 2015. Bagay na itinuring ng delikado ng mga eksperto dahil sa extremes na dulot ng sobrang init at climate crisis. Ngayong 2026, sinabi ni Carlo Buontempo, direktor ng Copernicus, na posibleng ang taong ito ay may panibagong record-breaking year kung magde-develop ang El Nino. Kaya lang, sabi naman ni Tido Semler, climate scientist sa National Meteorological Service sa Ireland,
na posibleng mas mataas pa raw ang latay ng El Nino pagsapit ng 2027 kung mabubuo naman ito sa nalalabing bahagi ng 2026. Ngunit ngayon pa lamang dito sa Pilipinas, nararamdaman na paunti-unti ang init ng panahon ngayong nalalapit na ring matapos ang amihan season. Sa katunayan nitong ang March 1, ibinalik na ng Pag-asa ang kanilang heat index forecast. Para sa unang linggo ng Marso, nakapagtala na agad ang maraming lugar sa bansa ng danger levels na init o mula 42 degrees pataas batay sa datos ng Pag-asa. Matindi naman ang paalala ng Pag-asa sa sektor ng agrikultura, lalo na sa produksyon ng palay na siyang unang tinatamaan ng El Nino, partikular na sa Luzon at Mindanao. Sabi naman ni Agriculture spokesperson ASEC Arnel de Mesa, naging malaking aral sa nasabing sektor ang epekto ng El Nino noong 2024, kaya't may solar-powered irrigation project na para sa mga magsasaka. Bukod dito, mayroon din anyang 340 million pesos na pondo na inilaan ang DA sa teknolohiya para sa mga magsasaka upang makabawas sa magiging epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan.